Idinitalye ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo kung paano sila nakaalis ng bansa nang hindi nalalaman ng mga otoridad. Ayon kay Sheila, mula sa kanilang farm sa Tarlac ay may sumundo umano sa kanila na van. At matapos nito, isinakay sila sa maliit na puting bangka. Nang tanongin naman kung saang lugar sila sumakay ng bangka ay hindi umano nito alam kung saang parte ng Luzon sila dinala. Mula sa isang maliit na bangka ay inilipat daw sila sa isang fishing boat na kung saan dinala naman sila sa Malaysia. Iginit din ni Sheila Guo na hindi niya alam kung asa na ngayon ang kanyang kapatid na si Alice Guo at Wesley Guo. Dahil anya, naghiwalay na umano sila nang nasa Indonesia sila. Hindi din daw sinabi ni Alice kung saan ito pupunta. Dagdag pa ni Sheila, magmula umano nang nahuli sila at nakabalik sila dito ng Pilipinas ay wala na umano silang komunikasyon ng kanyang mga kapatid. Aminado naman ang Philippine Coast Guard na tanging ang mga passenger vessel lang ang kanilang ine-inspeksyon. Hirap din umano ang PCG na mamonitor ang maliliit na sasakyang pangdagat katulad ng sinakyan ni Alice Guo. May naging revelasyon din si Sheila Guo tungkol sa totoong relasyon nila ni Alice. Ayon dito, hindi umano siya totoong anak ng kinikilala nilang ama ngayon ni Alice Guo. Inamin din ni Sheila na taong 2001 umano nang dalhin sila ng ama nito sa Pilipinas. Tagalog at saka English, ano? Maintindihan ninyo kung itihalo-halo namin? English po hindi. English hindi, Tagalog, okay. Simple lang po. Simpleng Tagalog, opo. At kung I'm sure meron ka naman yatang abogado, are you represented with a lawyer? Miss Sheila Lialgo, may abogado ka ngayon. Sino po ang pangalan ng abogado nyo? Si Attorney David po. Attorney David? David. Sige. So, relax lang po tayo. Sagot lang tayo ng totoo. Ngayon, kung may pagdududa kayo, ang lawyer ninyo parati may access. Attorney David, you're here. Parati may access sa kliyente to advise the client. Okay? Huwag natin ulitin yung ginawa ng kapatid mo na sobra-sobra ang pagsisinungaling sa harap ng committee. Delikado po yun. Mapaparusahan po talaga kayo dun on the spot. Okay? Hindi dahil sa criminal proceeding ito, pero hindi po pwede yung kahit na in aid of legislation, magsabi po tayo ng totoo. Miss Sheila, pwedeng patanggal ng kung okay lang. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyado intindi. Hindi. Kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng Pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, uli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm Opo. bago ka pumunta sa Pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan ka galing, no? So, ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, yung araw lang yun. So, yung araw na yun, galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam kung una saan galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Kasi, basta dinatnan mo lang sila. Opo. So, pero, doon na sila kaya natulog? Siyempre, malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko kasi yung araw yun dating ako, yung gabi na yun, Umalis po na kayo. kami. Oo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yun. Oh. Hindi, yung gabi sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, di ba, sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal nang nandun sa farm? Natulog sila nung gabi na yun? Siguro. Oh, Kasi hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi Wala. tatagal ka eh, wala kang dalang gamit.
So ang plano mo, doon ka na lang bibili, mag-shopping ka kung saan. Wala, una hindi ko alam. So wala kang dalang damit? Wala. Wala, okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi. Hindi mo alam saan ka pupunta? Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? 3 kami, tapos may lalawa sundo sa amin. 3 kayo, isang driver. Opo. Pang-4 yung driver. May isa pang tao doon. So 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo. oras kasi hindi ko So yun nga, tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Huwag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yon, 5 oras sa van, tapos yun sa boat, mahaba din yun. Bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar, at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat, hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempenna. Ano yon? Simpenna? Siempenna. Siempenna. Chinese name ang sabi sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat? O sa... Sa bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin O ulit. so 2 maliit na boat bago sa malaking boat? Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Opo. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yon, no? Mula dun sa van, sa farm, munta dun sa isang lugar, may alam ka dun? O hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Nadating na ako sa Siempenna. Yung mismong sa ibang bansa na, dun lang ang alam mo. So, the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo alam. Sabi ni Alice, wag daw ako alam. Okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siempenna, na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi sa akin, Siempenna. Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempenna. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni Sen Joel and then may itatanong din ako sa inyo. Mula sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na pagbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman po ako sa dagat kasi hindi na pwede kaming open ng phone. ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong 3 lang yung Kami sumakay po. Kayong 3 lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay niyo dun sa malaking boat, kayong 3 lang din. May tao doon sa taas. Sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretso lang kami.
Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. Pinasundo lang kasi sa amin. Hindi kayong kakausapin kasi paano na pupunta yung boat? Opo. Wala kayong kausap? Wala. Basta sunod lang Sakay kami. lang kayo ng sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila, kasi wala kang kausap. Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. Kung makamay usap, sumakay lang ako. ang usap niya, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Parang mahirap po paniwalaan. Sige, Madam Chair, thank you. Madam Chair, Salamat, Sen Joel. Paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia? Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siem Penna, na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siem Penna sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. So, punta kami una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore. Tapos sunod Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento nyong nakarating kayo sa Siem Penna. Opo. Okay. So, kaya lalong namumuo sa isip namin na Sipadan Island ngayon, Sabah. Dahil yun, okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Aeroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating kayo sa Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta aeroplano. May i-check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping, kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo, at meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata. Yung malaki ng... Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam namin. Just to follow up yung bananggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundog sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. Oh, so dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na babae. Yun lang po, babae. Okay, thank you, Madam. Thank you, Sen Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya, kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. Parang tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure kasi hindi namin tanong, tapos English lang ang ano niya, language niya, tapos parang tayo lang ganyan yung kulay. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam mo talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Penna, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Penna papuntang Singapore,
kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si Cassie kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang Indonesia, na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino ang kasama nyo sa ferry? Ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang... Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, mooring na siya. Tapos gusto Ano niya... po? Mooring na siya. Wala siya ginagawa. Mooring. Tapos, gusto niya pasyalan ganon. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, Okay. ayun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam Sa immigration kayo nahuli? doon sa ferry pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik Opo. ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a... Yes. Okay. Timing. Thank you sa... Ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner... Copy from BI, ma'am. Copy po ng BI. So, nakikita po natin dito ang passport ni Miss Sheila Lialgo at nakastamp, entered Sabah. So, tama po. Ang ipinakita ni Sen. Sherwin sa akin, Malaysian immigration yan, pero yung Siempen na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansingco? Yes, ma'am. Nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Lialgo or Guo Huaping, Commissioner. Kay Sheila lang po at Kay saka Sheila. kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Madam Chair, isang question lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo. Hindi yung Chinese passport? Hindi ba? Oo. Pero dala-dala mo rin yung Chinese? Opo. So, Madam Chair, so dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Ipa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Filipino and Chinese. SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo galing, bago kayo sumakay ng maliit na barko, pagka galing kayo sa farm, at tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Bakit dala mo kagad ang passport mo? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo. Oo. Bakit nasa kanya yung passport mo? Kasi minsan may kailangan siya, mga ID, may hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi nasa kanya yung passport mo? Ba't di mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas. Oo, Nasa... siya ang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Yung kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. Paano kayo nakita ni Cassandra sa Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. Magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung una sa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya. Pero hindi ko siya kita. Pero kilala ni Alice? Si Hindi ko Cassandra? alam, siguro. Hindi, paano kayo nakita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Paano kayo nakita? Si Wesley ang sa kanya.
Ang tawag sa kanya. Ang nagtawag? kontak niya Tapos ako nakita. sa Malaysia. Nasaan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi ako kabisado doon. nung nakita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa Nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? kami? Wala, Oo. kwento. Kumusta? Ganun po. Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung 2 passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang. July, pero hindi ko sure kung ano-alaw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week or First week. hindi ko sure talaga yung alaw. So, Okay, hindi ko matanda. baka first week Oo, ng hindi ko July. matanda. So, may conflict kasi ang dito sa ito passport stamp July 18 ang arrival sa Sabah. Parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So, kung first week July kayo sinundo sa farm, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga. First week alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga yun yung tanong nga mga colleagues. Yes. So, baka hindi lang 3 araw ang unaccounted for, baka more. Pero, we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung 2 passports nyo. And just to confirm, tumaan kayo sa immigration sa Sabah? Tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. Dahil July 18, entered Sabah. Okay? Alright. So, sabi nyo nga, meron kayong 2 passport. So, pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng... Yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi Okay, dahil may kaso na po ako. dahil may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede nyong tanungin yung abogado nyo na resource person din anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin nyo muna yung abogado nyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Opo. Tayo, opo. Correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila,
ginamit niyo po yung Philippine passport niyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong ng citizenship niyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship niyo? Hindi ko po alam. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Wala. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you, sinasabi nyo ba sa akin galing kayong China nung panahong yon, 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So, 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So, anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, sa China din kayo ipinanganak? Opo. Kayo.